Sa loob lang ng ilang oras, mahigit 100 na ang patay matapos magsimula ulit ang mga airstrike sa Gaza. Ayon po yan sa health officials sa Gaza, hindi kasi napalawig ang humanitarian pause sa pagitan ng Israel at Hamas. Saksi, si JP Soriano. Matapos ang 7 araw na humanitarian pause, muling umalingaw-ngaw ang mga pagsabog sa Gaza. Natapos na ang tigil putukan ngayong Biyernes. Matapos mapaso ang deadline ng walang napagkasunduan para maituloy ito. Kasama sa tinamaan ng airstrikes ang lungsod ng Khan Yunis, kung saan maraming lumikas dahil sa pambobomba sa hilagang bahagi ng Gaza. At ang Rafah, kung saan naroon ang crossing palabas ng Gaza at patungong Egypt. Ayon sa health officials sa Gaza, di bababa sa 54 ang patay sa mga anilay airstrike na tumama sa 8 bahay. Dagdag yan sa mahigit 15,000 nasawi sa Gaza dahil sa giyera na sumiklab matapos ang October 7 attack ng Hamas sa Israel, kung saan mahigit 1,000 naman ang patay. Ayon sa Israel, ang Hamas ang bumali sa mga patakaran ng tigil putukan. Hindi raw nito natupad ang obligasyon nitong palayain lahat ng babaeng bihag. At nagpakawala rin umano ng mga rocket laban sa Israel. Giit naman ng Hamas, Israel ang tumanggi sa lahat ng alok kaugnay sa pagpapalaya sa ibang bihag. Sa nakaraang 7 araw, mahigit 100 bihag ang pinakawalan ng mga militante. Kapalit ang mahigit 200 Palestinong bilanggo na pinalaya ng Israel. Ang Pilipino namang si Jimmy Pacheco na dating bihag ng Hamas sa December 17 gusto umuwi. Ayon sa OWA, tinulungan natin, binigyan na natin ng pati pananamit, pinili na namin para maganda-maganda yung welcome kay Jimmy Pacheco. Ang isa pang Pilipinang dating bihag na si Noraline Babadilla, binisita ng embahada, hindi pa masabi kung kailan siya uuwi. In spite of all the conflicts happening in Israel, ang relasyon kasi nila doon sa kanilang mga employers, hindi na yan employee-employer relationship. They are considered family. Nakatutok din ang gobyerno sa sitwasyon ng 17 tripulante na na-hostage sa Red Sea noong Nobyembre. Pinag-aaralan ding palawigin ang mga itinuturing na high-risk area kasunod ng hijacking. Pag high-risk area kasi yung lugar, yung tripulante, yung seafarer, will be informed in advance kung dadaan yung barko sa high-risk area and has the right to refuse. No? But if the seafarer still chooses to board the ship, doble yung sahod niya doon. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.